Mi predicción final para mañana, la gran final del Miss Supranational 2026. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Chicos, ya saben que mañana 31 de julio es la gran final del Miss Supranational 2026 y este es mi top 24 final, mi hot pit final. Aquí por si quieren tomar la captura, aunque también está subido en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Facebook. Gracias a mi editor Mac Damián por la edición, siempre me edita todo muy bonito. Puesto número 24 para Perú, vamos a ver si lo logra. Recordemos que ella asumió el cargo ya que fue primera finalista en su nacional. Puesto número 23 para Emiratos Árabes, me encanta esta reina. Puesto número 22 para Australia, me encanta. Puesto número 21 para Zambia. Puesto 20 para Cuba, se ha destacado. 19 Camboya, 18 para Ecuador. La tenía mucho más arriba, pero en la preliminar siento que me bajó un poco en cuanto a la proyección. 17 para Puerto Rico. Francia 16 porque clasificó el año pasado en el Miss Universo, así que por eso más que... Guatemala en el puesto número 15 se ha destacado mucho. En el puesto número 14 para Nigeria. Puesto número 13 para Turquía, que se destacó en el reto Top Model. 12 para República Dominicana, también destacó en el Top Model. 11 para Tailandia, que yo creo que hasta ahí debería llegar. Puesto 10 para la India, de las más fuertes por Asia. 9 para Macao, también una gran sorpresa. Número 8 para Paraguay, con la experiencia que tiene del Miss Grand el año pasado. Iceland en el número 7, me encanta esta reina, se ha destacado. En el número 6 para Tanzania, que muchos no la tienen, yo sí tengo fe en esta. Puesto número 5 para Brasil como cuarta finalista, que viene con un gran colchón. El año pasado Brasil ganó y este año también se destacó mucho. Tercera finalista para Filipinas. Filipinas es powerhouse, siempre se destaca y va a estar ahí porque se ha destacado también. Segunda finalista para España, pero ojo, España podría también ganar la corona. Me encantó su participación totalmente. Primera finalista para República Checa, que lo estuve dudando terriblemente. Muchos la han puesto número 1, pero yo siempre voy contra la corriente, la verdad. Podría ser República Checa la ganadora también, así que vamos a ver. Y la ganadora para mí es Venezuela, Silvia Maestre. Yo la apoyé desde su nacional y veo en ella una ganadora, confío en lo que va a pasar. Además, Venevisión va a transmitir la final, es una nueva organización. Miss Venezuela ahora tiene la organización de Supra. Siento que eso también es importante para el Supranational Internacional si quiere elevar la marca. Siento que Silvia Maestre va a ganar la corona. Esa es mi predicción final. Jens Castro, el escándalo, quien cubrió todo el certamen de inicio a fin como siempre. ¿Quién ganará la corona? Déjame tus comentarios. Mañana predicción de los Mr. Supranational. So yun mga kapolitika, ang final prediction nitong sikat na Latino vlogger na si Jens Castro. At marahil kung kayo ay nakababa dito sa social media sa mga pageant videos at mga insights ay nakikita at napapanood nyo itong Latino vlogger na si Jens Castro. So nakita nyo rin mga kapolitika yung kanyang hot pick kung saan ay napasok po itong ating candidate na si Katrina Ligado. So dito po sa kanyang top 5 ay kabilang si Venezuela na sabi niya ay possible winner. First runner-up, Czech Republic, Spain, Philippines, and Brazil. So ito yung top 5 ng kilalang pageant vlogger na si Jens Castro. So maganda ito na isang Latino ang nakapagsabi na malakas ang laban ni Katrina dito sa Miss Supranational 2026 kasi alam ko itong si Jens Castro mga kapolitika ay isang prangka rin ito, honest na vlogger. Hindi lang siya after sa mga views or after sa mga engagement, dahil pag sinasabi niyang may laban or maganda ang performance ng isang candidate ay talagang sinasabi niya. Okay, so ganoon itong vlogger na ito, kung kaya masasabi natin na reliable rin itong kanyang insights at opinion dito sa possible na outcome ng Miss Supranational 2026. And speaking of outcome ay may mga usap-usapan ngayon, may mga balibalita dito sa social media na di umano ay meron ng winner daw na napili or na pinpoint itong Miss Supranational organization. Specifically yung may-ari mga kapolitika, meron na di umanong winner ang napili ng Miss Supranational. So usap-usapan ito dito sa social media at marami ang mga nagsasabi na di umano ay baka si Indonesia daw ang handpick ng Miss Supra kasi sila lang naman daw ang merong ganoong kakayanan at gawain at meron ng history kumbaga na kung saan ay sila
merong mga under the table kapalit ang isang corona. Okay, so base dito sa isang post, hindi natin sinasabi na ito ay totoo, pero ito yung mga usap-usapan sa social media. Maaring ito ay totoo, maaring hindi rin. So, but anyway, ito yung post na nakita at nabasa natin. Hala, may handpick winner na sa Miss Supranational 2026. Sino kaya iyon? Karsten Moore, a former business partner of Gerard Pertsuka, CEO and President of the Miss and Mr. Supranational organization, has shared a post on Instagram alleging that the winners of this year's Miss Supranational competition will once again be handpicked. According to Moore, he claims the eventual winner would be determined by undisclosed factors rather than competition itself. He also raised several accusations and questions regarding the organization's motives. So, sabi dito, what is his motive for handpicking this year's title holder, Miss Supranational, the international pageant from which he stole that not owned 50% in 2013, to receive a cash payment for the crown, as example in Minsk, to save on paying out the prize money again, to find a potential mistress, to appease Asian fans, or to reduce the hassle and costs of organizing the brand ambassadors tour through repeated recruitment of girls from the Brazilian and South African circles of global beauties. So, one day ago ito pinost mga kapolitika at marami talaga ang mga nagdududa na ito daw si Indonesia ang di umano ang tinutukoy na handpick winner ng Miss Supranational. Kasi obviously ang Pilipinas is hindi gawain ng Pilipinas na bumili ng corona. At ang sabi pa nga ng ating mga netizen ay bakit pa daw nagpa-competition kung meron na di umanong winner pala. So, as a matter of fact, ang sabi ng iba ay business na talaga ngayon ang beauty pageant para ma-cover yung mga cost, yung mga expenses, dahil anin naman daw yung fair na na competition or fair na labanan kung wala namang panggastos dito sa kailang beauty pageant. Okay, so ganun daw ang lakaran na ngayon sa mundo ng beauty pageant competition. So, hindi natin alam kung ito ay totoo or totoo ngang si Indonesia ang pinaparinggan nitong sinasabi nila di umano ay meron ng winner dito sa Miss Supranational na handpick daw sa organization at hindi daw magbabase doon sa competition. So, in other words, dito sa yung winner ay handpick na, so apat na lang doon sa top 5 ang siguro ay maglalaban-laban doon sa pangalawang ranking, second, third at fourth. So doon na lang siguro mag ranking or mag-compete yung mga candidate. Okay, kasi ang winner ay handpick na mismo ng organization kung totoo man itong mga kumakalat dito sa social media. Okay, so yun mga kapolitika ang ating pinaka-latest. Basta ang sa atin lang para kay Katrina ay i-enjoy niya na lang yung competition, whether manalo or matalo man si Katrina Ligado dito sa laban niya sa Miss Supranational. So mga kapolitika, ano po ang inyong masabi at maging reaksyon dito sa di umano ay meron ng winner sa Miss Supranational? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Gumamela, hindi naman yan national flower ng Pilipinas. Pero bakit ito sinuot ni Katrina Ligado? Ito ngayon ang pinag-uusapan matapos rumampa si Katrina Ligado sa kanyang Gumamela-inspired national costume sa Miss Supranational 2026 sa Poland. Can we all agree na hindi maikakaila, napakaganda ng pagkakagawa, makulay, elegante, at very Filipina. Ayon sa naging concept, sumisimbolo ang Gumamela sa kagandahan, tibay at katatagan ng mga Pilipino. Pero heto ang tanong ng maraming netizens. Bakit nga ba gumamela kung sampagitan naman ang national flower ng Pilipinas? May iba ring nagsasabing halos kapareho lang ng floral theme ng evening gown niya, kaya kulang daw sa wow factor. Alam niyo, para sa akin, napakaganda ng costume. Malinis, elegante, world-class ang craftsmanship. Hindi man ito ang pinakabongga o pinaka-ingrande sa competition, sophisticated ang dating at definitely hindi cheap tingnan. At higit sa lahat, bagay na bagay kaya ito kay Katrina. Diba? Sa performance naman niya, masasabi kong isa ito sa pinaka-confident na Katrina na nakita natin sa Miss Supranational. Relaxed ang aura,
graceful ang movements, ramdam mong mas komportable na siya sa stage kumpara sa mga naunang events. Hindi siya nag-overperform, pinapabayaan niyang magsalita ang costume niya habang dinadala niya ito na may elegance. Alam niyo, hindi naman kailangang national symbol ang inspiration para maging epektibong national costume. Para sa akin, ang mahalaga, may malino na kwento, mahusay ang execution, at naipapakita ang kultura at artistry ng Pilipinas. Pero para sa inyo mga bet, sapat na ba ito o mas gusto niyo ng national costume na talagang may mas malaking pasabog kesa dito? Para sa inyo, hit or miss ang gumamela ni Katrina? Leave your comments and opinions below. Tara, pag-usapan natin. Thank you so much for watching this video. For more!